Mga peeps, nakita niyo yung video na yon at yung last part po, maganda yon, yun yung mapaghimala. Yan ay parte ng ating pangatlong pasyal sa simbahan ng aking pilgrimage na inatinan. And this time, welcome to the second part of episode 3, the Conquering Challenges. Ito sana yung summary pero parang lumalabas hindi summary to eh. So, isang comment and suggestion. So, magkikwento muna ako bago yung ating pasyal and healing by faith. Alright? So, ito na nga, pag-usapan natin yung conquering challenges. Yung unang-una, the emotional challenges. It's a summary, it's a suggestion. So, ito yung mga emotion natin. Sabihin na natin sadness, di ba? Alam nyo, hindi ko tinanong si God kung bakit. Bakit ako? Bakit ako? Parang mga pang pelikula, parang artista ba? Hindi ko siya tinanong. Kasi na-realize ko, nung magka-cancer ako, dumating ang mga tunay kong kaibigan. Nakilala ko ang mga tunay kong kaibigan. Pinuntahan nila ako, nagpakita ng simpatya, tumulong. Alam mo yun? At hindi lang yun, pati ang mga kaopisina mo. Nakilala mo ang mga tumutulong at nagmamalasakit sa'yo. Hindi lang yun. Sa mga kamag-anak na nagbibigay din ng simpatya. Kapamilya na gumagabay sa'yo, tumutulong. Alam mo, lahat yun, na-realize ko na nandyan lang sila. No? So parang yung bigat na nararamdaman ko nung aking emotional challenges, napalitan ng kasiyahan dahil sa mga nakilala ko, ang mga tunay na kaibigan, tunay na mga nagmamalasakit. Alam mo yun? Kaya enjoy natin ang life. Okay? So, pasyalan natin yung sinasabi ko sa inyong ikatlong simbahan. Napakaganda nun. At saka meron dong mapaghimala na patron. Certified yon. Nagbibigay siya ng himala. Kung si Padre Pio po ay nagbibigay ng healing, etong patron nagbibigay din ng healing. So, tara! Dito tayo sa healing process natin. Ayan mga pips, nakita nyo ba yun nasa likuran ko? Napakalaki, napakaganda at napakahabang simbahan. Sa mga nakakakilala sa simbahang ito, tama, nandito tayo sa Minor Basilica of St. Michael the Archangel, Lucena City. Kaya tara na!
Ayan, please. O, diba? Ang gandang simbahan, ano? Pang pre-nuptial talaga. Pwede kayo magpa-picture dyan. Maganda lang siya sa umaga. Kasi dahil sa sobrang luma niya, isipin mo, baka sa gabi may lumabas. Alright. So, nakapag-request ba kayo kay San Diego de Alcala, yung ating patron? Nako, talagang certified na nakakapagbigay ng hilingan. Bukod kay Padre Pio, meron na tayong pangalawang patron na pwedeng pasyalan. At every Saturday yun, ha, pinupuntahan talaga ng mga tao. So ngayon, nandito na tayo sa ating second, mental challenges. So ano nga ba itong mental challenges na to? Ito yung isip ka ng isip sa problema. Sasakit lang talaga ang brains mo dyan di ba? Kaya ang gagawin na lang natin is isipin natin yung solusyon. Iniisip mo yung gastos, yung pera. Actually, maraming darating na tulong. Padala ni God. Nangyari na sa akin yan, mga hindi ko inaasahan. At meron tayong tinatawag na guarantee letter. Yung guarantee letter naman, pwede ka kumuha sa vice mayor, mayor, congressman, DSWD, no? Handaan nyo lang ng protocol. Bawat bisita nyo sa doktor, hingin na kayo ng medical certificate, protocol, medical abstract, at saka yung mga laboratory procedure, at saka mga mga gamot, reseta. Tapos pag sa DSW, may additional na case study, no? Nakakatuwa nga yung case study sa DSWD barangay namin kinukuha, pero sa DSWD din ilalakad. Alright, so sana nakatulong, no, yung ating mental challenges. Ang ibig ko sabihin huwag kayong masyadong mag-iisip sa problema, no? Huwag kayong mag-alala. Ibigay nyo lang kay God yan. May darating. May himala. Diba? So, dito na tayo sa pang-apat na simbahan. Ito, mas kilala nyo itong simbahan na ito Kilalang kilala nyo ito. Kaya, pasyal tayo uli para sa ating healing process. Tara! Mga peeps! Nandito na tayo sa pang-apat na simbahan ng aking pilgrimage. Yes! Nandito tayo sa Kamay ni Jesus, Lucban, Quezon! Actually, pangalawang beses ko na punta rito. Kaya sa umpisa pa lang o sa unang punta ko pa lang, alam kong pinagaling na ako ni God. Kaya kayo naman ang dadalhin ko dito para makahiling kayo kay Papa God. Tara! Ayan, peeps, nakita nyo ang ating pang-apat. Yes, sikat na sikat yan, Kamay ni Jesus sa Quezon din. Okay? So, Lucban, Quezon. So, hindi na ako nakaakyat doon. Pasensya na dahil baka sumakit yung ulo ko. Napuntahan ko na naman itong lugar na to Okay? So, palagay ko naman nakapagbigay kayo ng wish sa picture, no? I-praise nyo lang yun. I'm sure. Kahit sa video lang to, maniwala lang kayo. Pagbibigyan kayo ni God. Diba? So, eto na. Dito na tayo sa ating third, kala mo fourth, Third challenges.
summary, comment, or suggestion. Bahala na kayong mag-isip. So, nandito na tayo sa ating physical challenges. Ano nga ba ito? Yung challenges na ikaw ay nakalbo, so, ikaw ay nawalan ng breast, no? Ikaw ay nangitim mga daliri, di ba? Yun yung mga challenges ng nagkaroon ng breast cancer eh. Pero para sa akin, natutuwa lang din ako dahil nga sa nawala na yung breast ko. So, ibig sabihin wala na akong cancer, nilinis na yan, yung mga lymph nodes, no? So, sana nire-request ko sana isa pa kasi may bukol ako dito para wala na ring pupuntahan pang iba. Di ba? Ngayon, yung pagdating naman sa ating ulo, dahil kalbo ka, lagyan mo ng sombrero, lagyan mo ng bonnet, lagyan mo ng wig, bahala ka. May mga libreng wig dun sa foundation, dun sa foundation merong foundation dun sa is Avenue Medical Center, nagbibigay sila ng wig. Mag-register ka lang doon, syempre. Pagkatapos, ano pa ba, yung mga kuko mo, huwag mo nang intindihin yan, okay lang yan. Yung itsura niya na itim, okay lang yan. Ako, inisip ko na lang, naka-cutics lang talaga ako eh. Diba? So, ibig sabihin, whatever your challenges is, get over it. Get over it. Huwag nyo na masyadong didibdibin, huwag nyo masyadong iisipin, huwag nyo masyadong mamahalin. So, dapat, stay happy. Okay? So, tinatapos ko na dito yung ating episode 3 para sa ating healing process. Mag-wish lang kayo ng wish, magbigay lang kayo ng magbigay ng wish. Matutupad din yan. So remember, every day is a miracle, so make the most of it. O, di ba? Maganda yun, di ba? Okay, so maraming salamat sa panonood, and paki-subscribe na rin, paki-share na rin para sa aming kagalingan, para sa inyong kagalingan, and enjoy life, and stay happy, be happy, di ba? Happy 6 years anniversary, okay? Enjoy!